Si Presidente Bongbong Marcos ay isang adik. Presidente Bongbong Marcos ay isang adik. Si Presidente Bongbong Marcos ay isang adik. Si Presidente Bongbong Marcos ay hindi adik. Nagsalita na ang PDEA na wala sa listahan ng mga suspects ng drug users ang pangalan ni Presidente Bongbong Marcos kahit noon pa man at hanggang ngayon. Hindi adik si Presidente Bongbong Marcos. Napakaganda ng kanyang pamamalakad ng ating pamahalaan. Sa katunayan ay sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 18 taon ay tumaas ang ating employment rate ng 95.8%. At nagkaroon tayo ng increase ng palay production ng 300,000 metric tons ngayon sa kanyang pamamahala. At napakarami pang mga bagay na pag-unlad ang kanyang ginagawa. Kagaya na lamang ng pagbaba ng inflation rate ng 3.9% itong nakaraang Disyembre. At marami ngayon ang mga investors na naglalayon na magtayo ng mga negosyo dito sa ating bansa. Kaya tayo ngayon ay maganda ang tinatahak tungo sa pag-unlad sa bagong Pilipinas. Kahit tanungin ninyo ang mga gabinete na ang lahat ng aming ginagawa ay talagang sang-ayon sa direksyon at advokasya ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Si Presidente Bongbong Marcos ay isang adik sa pagmamahal sa bayan, isang adik sa pagtatrabaho. Napakaganda ng kanyang pamamahala. Kaya mga kababayan ko, mga kapatid ko, mga kaibigan, mga kapwa Pilipino, tayo ay manalig at umasa sa mas mabuting
pamahalaan sa pamamagitan ng pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos. Maraming salamat. Sa selfie kasama ang ating Pangulo. Manatiling nakatayo, ibandila at ipakita ang ngiti ng isang nagkakaisang bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ulit ng napakalayan ng Pilipino, husay at takas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago, natin ay tugma at galas. Dami na magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Ang bagay na nais kong i-report sa inyo ay tungkol nga sa yung problema natin sa drugs. Ma-i-report ng PNP na we have successfully confiscated an estimated 10.4 billion pesos worth of illegal drugs in 2023. Masasabi natin na 27,968 na barangay ay nadeklara na drug cleared. Magandang mga progreso ito sa grassroots level dahil ang mga barangay, pag nasabi natin ay cleared yan, madali nang i-monitor
at maayos na ang patakbo doon. Siyempre, lagi rin natin tinitignan yung rehab, yung prevention na hindi na pumasok yung mga kababayan natin sa masasamang ugali tungkol dito sa drugs, at kung sino man ang nasubo na ay bibigyan natin ng tulong sa pamamagitan ng mga rehabilitation center. Nakatulong tayo at the local level at nakipag-ugnayan tayo sa 50 provinces, 1,160 municipalities and 30 cities na nag-i-implement ngayon ng Anti-Drug Abuse Council. Nakapaggawa tayo ng 74 inpatient treatment and rehabilitation facilities to provide a path to recovery for those who want to break free from their addiction.